may sadness eh. Merong ano eh, na parang hindi ko alam kung alam niyan nagkakaroon, merong ano, hindi ko maintindihan. Pero nararamdaman ko sa kanya yung lungkot. Sabi niya nga, Jacqueline Jose nagparamdam kay Coco Martin sa set bago ito lumisan. May mga senyales o premonition na si Nanay Jacqueline bago pa siya pumanaw. Binalik-balikan ni Coco Martin ang preview sa set ni Nanay Jacqueline at dito nga niya napagtanto ang lahat. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ayon kay Coco Martin ay tila ba hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman bago mawala si Nanay Jacqueline. Nagpaalam pa nga siya noong time na pack up na sila sa set at nag-I love you pa sila sa isa't isa ni Nanay Jacqueline. kaya nga parang ano eh. Parang real na nagpaalam ka. Saka yung memories na, yun nga, after that, nag-usap kami dun sa labas ng tent niya, kinuwento ko sa kanya yung tatakbuhin ng character niya. And then after that, pack up na ako. Nagpaalam, hindi ko makalimutan yung memories na nagpaalam ako sa kanya. Mami Jane, bye-bye, I love you. Tapos I love you na. Yun na pala. Nakita ko sa kanya yung lungkot. Lungkot. Talagang, kahit nung nagkitong nakaraan, nag-preview ako, tinitignan ko yung mga eksena niya. Iba yung bigay niya. May sadness eh. Merong ano eh, na parang hindi ko alam kung alam niyan nagkakaroon, merong ano, hindi ko maintindihan. Nararamdaman ko sa kanya yung lungkot. Sabi niya nga nung eksena nila ni Ivano na parang nalulungkot siya kasi yung mga characters umaalis na dito sa kulungan. Nang makita naman ni Andy sa burol ng kanyang nanay Jacqueline, itong si Coco Martin ay hindi mapigilang hindi mapahagulgol. Dahil mahal na mahal din ni Nanay Jacqueline itong si Coco Martin, kaya naman kay Coco ibinuhos ni Andy ang kanyang mga luha at mga hinanakit. Lalo na nang hindi niya talaga nakikita ang kanyang nanay dahil si Coco ang madalas makasama ng kanyang nanay. Alam ni Andy na mahal ng kanyang nanay si Coco at ganoon din naman si Coco Martin na talaga namang napakagalang kay Jacqueline Jose. Sa mga huling pagkakataon nga ng buhay ni Nanay Jacqueline ay sina Coco Martin at ang Batang Quiapo set ang nakasama nito. Ilang araw bago pa siya mawala at lumisan sa mundong ibabaw. Kaya naman sobra ang kalungkutan ni Andy nang mawala nga ang kanyang nanay. Nagkakwentuhan naman si Andy at Coco Martin sa burol ng kanilang nanay. Naging busy kasi ito si Andy sa Siargao. Resulta kaya naman napakadalang ni Andy na mapunta sa Manila. Nandoon na nga ang buhay ni Andy. Malayo sa kanyang nanay Jacqueline at ganoon din ang kanyang kapatid na si Gwen Garimon na nasa USA naman. Kaya naman sobra ang lungkot ng kanyang nanay, lalo na nang pumanaw ito ay wala man lang kasama kahit ni isang sino man. Hindi nagdalawang isip si Coco Martin na alalayan nga si Jacqueline Jose dahil ito nga ang nag-iisang anak na babae ni Jacqueline Jose. Hindi na rin nagdalawang isip si Coco na ibahagi ito sa publiko ang premonition ni Nanay Jacqueline. At ganoon din ikinuwento ni Coco Martin ang pinagsamahan nila ni Nanay Jacqueline kay Andy para naman kahit papaano ay nalalaman ni Andy ang mga nangyayari kay Nanay pagka nasa set. Hindi rin nagdalawang isip si Coco Martin na ibahagi ang premonition ni Nanay Jacqueline. Matapos nito ay inalaala pa nga ni Coco Martin ang ilan sa mga behind the scene nila ni Nanay Jacqueline ilang araw bago siya mawala. Game na game pa rin si Nanay Jacqueline at very professional sa mga itinuturo ni Coco habang nasa TV at hindi nila alam na ito na pala ang last nilang makakasama sa set si Nanay Jacqueline. Ako sa training. Sumama. Okay, tapos next action. Pagpasensyahan mo na yung... Ay, sorry. Babos. Dalawa pipili mo. Gana, tara na. Pati si... Awakan mo din si Mom. Dalawa sila. Dalawa? Tara na. Okay. Exit yan. Kasama ka dyan. Basta trabaho, lahat ay gagawin ni Nanay Jacqueline para sa kanyang pamilya at para na rin hindi siya maging burden in the future, sabi nga niya. Kaya naman nag-iipon siyang mabuti.
Sa isang interview nga ay in-interview si Coco Martin at tinanong kung kamusta sila ng kanyang mga kasamahan sa Batang Quiapo na ngayon ay wala na nga si Nanay Jacqueline. At ayon nga kay Coco Martin ay masyadong malungkot at kakaiba ang kanilang feelings. Bagsak yung team, yung lahat ng mga artista production, talagang tahimik, nagpapakiramdaman. Honestly, ngayon kami magkikita-kita dito sa host naman. Marami nga rin nagtatanong kung ano nga ba ang mga plano ni Coco Martin sa Batang Quiapo simula nang nawala na si Nanay Jacqueline. So far daw ay wala pa silang plano simula nang mawala si Nanay Jacqueline dahil very untimely ang pagkawala nito. Saka sobrang mahal na namin. Kami mga kabataang mga artista talagang sobrang niya kami ginagay sa tamang attitude, behavior, pagtingin din sa trabaho, yung pagrespeto, lalo na sa pagrespeto ng mga senior actors. Yung, lalo na siya, alam yung paggalang niya. Ako, sabi ko, yung bilang baguang direktor na nagde-direct, grabe siya rumispeto. Yung talagang mararamdaman mo na kahit kaibigan ko na siya, yung respeto niya sa amin, sobra-sobra. Iba talaga ang kalibre ni Nanay Jacqueline pagdating sa pag-arte. Talaga namang nire-respeto siya ng lahat at talaga namang dekalidad ang kanyang pag-arte. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang profesyon kaya naman hanggang sa huli ng kanyang buhay ay nakapag-taping pa siya kay Coco Martin. Usap-usap nga kami, sabi ko nga, baka kailangan mag-mas tayo kasi nawawala yung mga ano natin, yung mga posting natin, mga haligi. Kaya, ang hirap yung pagmamahal niya sa craft niya, yung pag-aalaga niya sa amin, sa production, sa mga batang artista, at yung pagmamahal niya sa pamilya niya, sobrang mahal na mahal niya pamilya. Kukwento kami sa'yo? Oo. Alam mo lahat yun, yung paghihirap niya ito, yung sakripisyo, dahil ito sa sobrang pagmamahal niya sa pamilya niya, sa mga anak niya, at sa passion niya sa industry. Iba kasi na hindi ito basta trabaho lang. Ang talaga pusod kaluluwa ang ibinibigay niya sa bawat trabaho niya.